What's up, KG? Welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang nangyari na naman dito sa Bitmart. Ano ba nangyayari sa ating crypto market? No? Mayroong isang exchange na nagsara nung nakaraan, yung BitMEX. Tapos ngayon, ito naman na Bitmart naman ngayon. Ang sunod, no? Huwag naman sana yung ating ginagamit na BitGet, na BitGet, ha? Galaw-galaw, ha? Baka mamaya, naku, may mga asset pa naman tayo sa BitGet, no? Pero pag ano muna natin to, tingnan muna natin to sa Bitmart dahil isa rin to sa mga matatagal na ng mga crypto exchange na which is nagsasara na rin, no? So may isang malaking balita sa crypto industry. Matapos yung anunsyo ng BitMEX na tuluyan na nitong isasara yung operasyon nila. Ngayon naman yung Bitmart ang maglabas ng official notice na magsisimula na rin sila mag-wind down ng kanilang trading platform. So, unti-unting ihinto yung mga registration, deposit, trading hanggang sa tuluyang magsara ang platform sa mga susunod na taon. Siyempre, basahin muna natin yung post nila, no? So, dito sa kanilang Twitter account sa Bitmart, no? Important notice after a careful evaluation of company's operating condition, market environment, and future strategic direction, Bitmart has made the difficult decision to commence an orderly wind down of its trading platform operation. We deeply regret having to make this decision. Sana may reason, no, kung bakit. Key dates is July 26, 2026, 1:30 UTC. New registration, deposit, new trading orders will begin to be suspended. August 26, 2026, alauna naman to, 1 o'clock UTC. All trading services will be discontinued. January 31, 2027, platform operations will officially cease. Withdrawal services will remain available. We strongly encourage all users to close positions, complete KYC if needed, and withdraw asset as early as possible. So, nandito naman yung kanilang full announcement, no, bitmartsendes.com. Thank you for your trust and support over the years, no. So, nakakalungkot ito, no. So, nakikita natin yung mga pagbagsak ng mga crypto exchanges, no. Siyempre kapag narinig natin yung mga salitang exchanges ay nagsasara, isa lang yung pumapasok sa isip natin. So tapos na ba ang crypto? Babagsak na ba ulit? May kasunod pa bang exchange? Pero bago tayo magpanic, no, subukan muna nating himayin yung mga mas malaking mas bigger picture. Kasi minsan ang isang balita hindi naman talaga sapat para sabihin yung buong kwento na nangyayari. So noong 2027, balik tayo sa nakaraan. Napakaraming bagong exchange yung nagsulputan. Halos araw-araw may bagong token. Bagong ICO, bagong project. Lahat gustong pumasok. Tapos dumating yung 2021 na bull market. Mas lalo pang dumami. Kahit sino halos gumawa ng exchange dahil napakalaki ng trading volume noon, malaki yung kinikita sa fees. Pero iba yung mga naging sitwasyon ngayon. Mas mature na ang industry. Mas maigpit na yung mga regulation. Mas mahal na yung mga compliance. Mas mataas yung operating cost. At hindi lahat na exchange kaya makasabay. Pero hindi ibig sabihin nito mawawala yung crypto. Pwede rin ibig sabihin nito is naglilinis lang talaga yung industry. Pero syempre, aminin natin, may isa pang mas malaking problema. At yun ay retail investor. Nasaan na nga ba yung mga retail investor? Kasi kung mapapansin nyo, hindi na katulad noong 2021. Noon kasi kahit sino gustong bumili ng crypto. Kahit taxi driver, nagtatrabaho sa opisina, estudyante, kahit yung kapitbahay mo. No? Kapitbahay natin talagang gusto rin bumili. Lahat nagtatanong kung paano bumili. Ngayon, mas madalas na nating marinig na ayoko na, naiipit ako, nalugi ako, scam yan. Hintayin ka na lang bumalik. Ito yung masakit na reality. Maraming retail investor hindi na talaga naghahabol ng malaking kita. Ang gusto na lang nila makabalik yung puhunan nila, no? Kahit break even lang, masaya na sila para makaalis na sa crypto. At alam niyo kung bakit naging ganun? Hindi dahil sa hindi dahil sa masama yung crypto mismo, kundi dahil sa mga maling naging expectation. Nung bull market akala ng marami, napakadali ng pera. Kapag bumili ngayon, bukas doble na. Kapag bumili ng meme coin, baka maging milyonaryo ka pa. Pero nung dumating yung bear market, doon nagsimula yung reality. Yun na, sinampal na tayo ng realidad. Hindi lahat ng coin bumabalik. Hindi lahat ng project nabubuhay. Hindi lahat ng exchange tumatagal. Dito na pumapasok yung psychology.
Siyempre, pag down yung iyong 70% yung iyong portfolio, 80% o di kaya 90%, hindi na pera yung iniisip mo. Siyempre, gusto mo na ng peace of mind. Kaya kapag bumalik na sa dating original yung capital mo, marami na talaga agad yung nagbebenta. Hindi dahil bearish sila, kundi dahil pagod na eh. Pagod na yung mga retail. No, emotionally, financially, tapos mentally. Ito yung tinatawag ng iba na bag holder mentality. Hindi na naghahanap ng profit, exit na lang. At kapag milyon-milyon tao yung mga ganito yung na iniisip, natural na humihina talaga yung retail participation. Ngayon, balikan natin yung tanong. Yung BitMEX nagsara, yung Bitmart nagsasara na rin. Simula na ba ito ng pagbagsak ng crypto? Ang sagot dito, hindi kaagad. Sa kasaysayan ng crypto, marami ng exchange yung nagsara. May mga nahack, may nalugi, may hindi kinayang mga regulation, pero nanatili ang Bitcoin, nanatili ang Ethereum, at patuloy pa rin yung bagong mga kumpanya na pumapasok. Ibig sabihin, hindi pareho ang exchange at mga mismong crypto. Pero meron tayong dapat na bantayan. Kung sunod-sunod yung pagsasara ng exchanges, kasabay nito yung pagbaba ng trading volume, humihina yung mga bagong investor, walang mga liquidity, yan yung maaari maging warning sign. Hindi pa tayo naroon, pero mahalagang obserbahan ito. Sa pantanong, may interest pa ba yung mga retail investor sa crypto? Kung pagbabasihan ng social media, mukhang tahimik. Kung ikukumpara nung dating bull market, no, sobrang layo. Mas kaunti yung hype, mas kaunti yung influencer na nagsasabi ng to the moon, mas kaunti yung mga napopomo. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala ng interes. Sa katunayan, madalas ang pinakamalaking opportunity dumarating kapag tahimik na yung market. So, balikan ulit natin yung history, no? Noong 2018 naman, tahimik. 2019, tahimik din. Noong 2020, unti-unting bumabalik yung interest. At noong 2021, talagang sumabog talaga. Sobrang daming investor. Ganun yung nangyari sa cycle ng market. Kapag mataas ang presyo, lahat gusto bumili. Kapag mababa, siyempre takot lahat bumili. Kaya ang tanong ay, wala na ba yung crypto? Ang mas magandang tanong nasa na yung bahagi? Nasang bahagi na tayo ng cycle? Ngayon, ano naman ang advantage na maaari nating makuha sa ganitong sitwasyon? Una, mas nagiging malinaw kung sino ang matitibay na kumpanya. Kapag mahirap yung market, nahihirapan yung market, doon lumalabas kung sino talaga yung may maayos na operasyon. Pangalawa, mas nagiging maingat ang mga investor. Mas marami na nagtatanong tungkol sa self-custody, risk management, diversification, hindi na puro hype. Pangatlo, nagiging reminder ito na hindi dapat ilagay ang lahat ng asset sa isang exchange. Lagi nating isipin, kung wala kang control sa private keys, may dagdag kang counterparty risk. At para sa matagal ng mga nalugi, huwag hayaan yung emosyon lang yung magdikta. Kung magdedesisyon ka manatili, gawin mo ito dahil pinag-aralan mo. Kung alis ka man, gawin mo ito dahil pinag-isipan mo. Hindi dahil natakot ka lang sa isang headline. So, sa uli, yung pagsasara ng Bitmart at BitMEX ay malaking balita. Pero hindi pa ito sapat para sabihin na wala na yung crypto. Mas malagang bantayan yung adoption, regulation, innovation, at kung bumabalik ba yung tiwala ng mga retail investor. Dahil sa bawat bear market, may mga umaalis, pero meron din mga tahimik na naghahanda. Siyempre, kadalasan, sila yung mga nakikinabang kapag bumalik na yung sigla ng market. Kaya kayo, tanungin ko, sa tingin nyo, tama lang ba yung nangyari dati na nagkaroon ng mga meme coin, kung ano-anong mga games na lumabas, no? Na-hype yung mga tao, tapos ngayon is na bumagsak, syempre nawalan. Iniisip nila scam ang crypto, na which is talaga sa lumalabas talaga, dahil din sa mga hype na ginagawa ng mga influencer dati at yung mga nagiging projects, no? Pero, ganun talaga pag kailangan mo muna intindihin yung market para malaman mo kung ma-experience mo yung market, malaman mo kung paano mo dapat laruin yung ganitong klase ng uh, uh, kung paano laruin itong market, paano laruin itong crypto, paano laruin yung mga investment. At kailangan talaga pinag-aralan mo kung ano yung binibili mo. So, ano para sa atin lahat, no? Para sa inyo,
kung sa mga pagsunod-sunod na pagsasara ba ng mga exchanges, palagay nyo ba senyales na talaga ng pagbagsak ng crypto? O normal lang itong bahagi ng paglilinis ng industry? Comment nyo dyan sa baba yung inyong opinion. So kung nagustuhan nyo yung video natin, so huwag kalimutang i-like, i-share at siyempre mag-subscribe para sa mas marami pang educational crypto content. Maraming salamat sa inyong panonood at siyempre magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!